kuday si Paul Soldevilla, Popong, for 52 years o 53 na day ko. 52 day. Wala pa po, 53 ba day sunod tuig. Nya, ika-unsing anak ni Abraham o ni anak ko Rita Soldevilla. Okay. Then, kamanghuran lugar yun. Kamanghuran. Okay. My first question is, what values do you think are the most important to live by? Ang mga values nga itong i-live yun, para sa ako, honesty yun ang kwan yun. Kaya mamang na siya ang kwan. Kung honest ka, everything will follow. Everything will follow yun. Gikan sa grasya sa Ginoo. Gikan sa tanan. Tungod kay honest ka sa imong gihimo, honest ka sa imong buhat, tanan will follow. Money will follow, or everything will follow. Grace will follow because you're honest person. Mugin na unta ang dapat himo. But sometimes, human ta, say mamlimtan na to ang value sa honesty, but then, para sa ako, as I think is very important, honesty is the best policy. Although kung na siya, honesty is the best policy, murag ma-disregard na to na siya kay murag gasgas na kay ba. But then, that's the most important. The honesty. Panara. Second question. Second question is, who had the most influence on you growing up and why? Of course, number one, yun, ang parents na to. Kay, may atong, as we grow, parents mga atong makauban. Ilang mga values, ato yung masunod. Values sa atong papa, values sa atong mama. Although we are not perfect, they are not perfect, but then, mga good values, ato yung paon. Dili itong mga bad lugar nga values. Si Papa Abe, akong papa, is a good provider, even though in spite of 11 man me, good values nga akong nakuha sa iyo, provider siya. Akong mama, kung nakita siya is a wife that submissive sa iyang bana. Musunod siya whatever sa iyang bana. Mga values ba nga sa akong nakita sa akong parents, muna akong nakita sa ila nga si Papa, good provider, then siya may haligi, then si Mama provide mo kon gyapon siya nabang mo support, then submissive siya sa iyang pana. Mana siya ako nakita. What is that one virtue that you learned from Lolo Ed and Lola Inday that you want to pass on to the next generation? Of course, nga itong pagka-religyoso, ang ato ko ay nakita sila nga malampuon. Although, di na ako 100% kaysa among experience sa ilang baka kanang prayerful ba? Di kami sa una, pukaon lang gini. Karon ako mga anak, dili na ako ba anak, pero ang akong sa ila, ang pagka-prayerful lang yun. Dili na ako maawat akong parents sa kwan, pero ang pagka-prayerful lang akong ihatag sa akong mga anak nga natunta nga ma-prayerful unta sila. Para sa ako, in spite of my being ng dagat mga weaknesses, pero we always pray kay we know God
will always protect us in any kwan. In every day sa atong living in this world. Sana muna akong kuan atong mapasa nato sa atong akong mga anak baka prayerful gud mo na gina siya mo na ako nakuha po sa akong parents nga dili na ako matumbasan ang ilang pagka prayerful di na ako ma 100% nga from my parents to my daughters di na ako mahatag ang 100% but then mo gid akong number 1 nga kuan ako sila i-impart sa akong mga anak. Dili na limtan ng Ginoo. Every now and then. Bahala na mo kinunsa. Sus, ganyan, Auntie Mimi lang, dagang may memories. Di na ako, kulang lang ninyong pila ka oras akong interview sa inyo. Okay, since nga kami, dikit kami ginmiguan. Kung yung kag-pain sa akong heart nga nawala siya, dugay kay ko naka-recover sa iyang pain. Kay kami uban. Inyong Auntie Mimi, wala naman siya. Kung siya, since thoughtful yapon siya sa family kay kung wala, di nila kinahanglan pod nga mag-istorya ka. Siya na maka-vibrate na po siya sa akong kawad-on na to'y time nga kawad. Wala po ko. Ka-vibrate na siya. Na-birthday na ako. Parita sa kwano. Wala bang ko. Di siya. Birthday sa akong anak. Sige po nag-kwan. Ana na siya. Then no need na mo na istoryahan siya. Maka-vibrate na siya kung ang iyang igsuon wala. Si Auntie Mimi. Then, si Auntie Mimi, kung siya po sa iyang mga pagumangkon, love gyapon kay niya iyang mga pagumangkon. Sa una nga, ako mga anak, napasakon, tuwa dito sa taas, nakakulong kay di gusto sa iyang mama nga, dumihan or kanang makon ba madumihan ang mga bata. Kuha dito sa taas, pakamang-kamang dito sa ubos keron. Papakala na mas taas niya. Dili ma-enjoy ang mga bata. Mo to si Auntie Mimi, iyang batasan. Din kami duha kay since nga abay mi kung na po yung problema, doon po siya sa ako. Sa ulitaw ba ko, siya minyo na, doon po siya sa ako. In my little way, makahatag ko sa iya. Tun kay at that time siguro, libsod pa sila. Na ako, ulitaw po ko. Then at that time, na po trabaho, then hatag ko sa iya. Sa problema niya. Then, na-miss ginako siya. Dugay ginako siya na recover sa akong heart. Medyo sakit yung Japon. Na siya space sa akong heart. To tell you the truth. Siya. So, I miss her so much. But then, makonbud ka. Tuwid kayo na siya sa heaven. Kita, napatandari, struggling pa ta. So, ma-miss ka po nito siya. I hope nga happy siya.